Sa Zambales naman, maghapong bumuhos ang ulan na dala ng bagyong Maring. Kaya naman mas lumalim pa ang baha sa bayan ng Botolan. Pinangangambahan pa na 3 gwardya ang nalibing nang magkaroon ng landslide sa isang minahan. Live mula sa Botolan, Zambales, nagpapatrol George Carino. Karen, abalang naghahanap ngayon ang mga pulis sa 3 gwardya ng Bukaw Mining na pinangangambahang nalibing sa landslide na nangyari sa minahan na binabantayan nila. Nalaman lang ang insidente na mag-report ang officer in charge ng mga gwardya. Kaninang umaga, humihingi ang OIC ng status report sa security detachment sa mining site pero hindi makontak ang mga gwardya nila. At nang datnan ang minahan, wala na ang guardhouse at natabunan na ng lupa ang paligid ng minahan. Pagdating ko po doon, wala na po yung guardhouse at saka yung banghouse na tinutuluyan ng mga gwardya. Natabunan na ho at saka may malaking bato na kasinlaki ng guardhouse mismo. Ganun ho kalaki yung bato doon. Ilan yung kasama mo na iwan sa guardhouse dapat? Bali 3 ho sila naka-posting ho dyan sa Bukaw. Chinek yun na yung paligid? Oo, wala ho talaga eh. Matinding dagok ang inaabot ngayon ng Botolan dahil sa nagsasanga at komplikadong sitwasyon ay dinudulot ng patuloy na pagbuhos ng ulan. Maging yung mga bahay na dating napinsala nitong nagdaang baha ng Agosto natuklasan kanina na tuluyan na rin palang nasira. Larawan ng kawalang pag-asa ang Barangay Carael sa itsura ng mga bahay na tuluyan ng winasak at nilamon ng baha. May ilan na naiwan pang nakatayo tulad ng bagong tayong bahay ng pamilya Abuno na monumento ng higit 2 dekadang pamamasukan ni Aling Rita bilang OFW sa Saudi Arabia. Akala ni Aling Rita matatapos na ang bahay nang maitayo ito noong Mayo. Hindi pa po kumpleto. Sana ka ako mabakuran ko. Para naman may self-fulfillment ba? Dahil tapos na rin yung mga anak ko. May panghinayang si Rita dahil nakapagpatayo siya sa lugar na binabaha. Pero sana naman awa ng Diyos maayos din itong problemang ito tungkol sa tubig. Para sayang din namang iwanan. Mahirap magpundar uli nito eh. Naglagay na ng footbridge ang DPWH sa naputol na tulay para makatawid na ang mga tao. Pero ang problema, wala ding pupuntahan ng nakakasampa sa tulay dahil malakas pa din ang agos. Isa sa mga naghihintay ng paghupa sa agos ay si Mario Alvaro, katutubong ita na galing ng Subic at dadayo sana sa San Marcelino, Zambales. Magandang kapalaran ang pakay ni Mario, pero kamalasan ang inabot niya dito. Kaganap sa rin trabaho, dumanda ko doon sa mga kapatid ko yan, kinuha ko mga kalakal, tulong sa amin. Kakapang pa sir, natulog na nga ako sa maluma. Paliwanag ng DPWH, kailangan talagang humupa ng baha bago buksan sa mga biyahero ang naputol na kalsada. Yun hong footbridge is temporary lang ho para makatawid lang ho ang mga tao dahil naiipon ho ang tao rito. Ngayon, ang gagawin ho nating talagang is magi-extend po tayo nung Spanish. Problema ang patuloy na paghahatid ng Victory Liner ng mga pasahero. Pero sa evacuation center dito sa Porac lang, humahantong ang mga pasahero. Sa 251 tao na inaalagaan dito, 33 ay hindi evacuees, kundi stranded lang na pasahero. Nang dumating kanina ang alkalde ng Botolan, nadagdagan pa ang kanyang malaki ng problema. Mayor, gusto po sana namin na mag-request na lang po sana ng sasakyan na paikot, Mayor. Kasi Mayor, ang tagal po daw yan bago kami makatawid eh. Hindi, maghanap na lang ng sakyan nila para Kung meron man sigurong apektadong mga residente dito at meron silang naitatabing pera, ay hindi rin sila makakapamalengke dahil nga wala namang sasakyan na maghahatid sa kanila at hindi makakatawid. Kaya kakailanganin pa rin yung mga relief goods gaya ng pagkain, tubig, gamot, lumang damit o kaya naman anumang maaaring magamit na kanilang tulugan. Karen. Maraming salamat, George.